Okay, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Mayong hapon sa tanan. So magatuon kita no sa pulong sa Ginoo. Padayon nato na ang pagtuon no sa 1 Corinthians chapter 3. So sang last tong worship service, gunto na nato about the carnal person, no? Are you still on your diapers? So may it be no kita nga mga Kristohanon, kung nagdugay na kita sa pagtuo, dapat nag-grow na ta, no? Or kung bago pa lang kita, then maningkamot kita nga mag-grow sa pagkilala sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 3. Mag-aampok kita, Ginoo, salamat sa kaning time hatag mo sa amo nga makatuon kami sa iyong mga pulong. Ginoo, ikaw magatabang sa amo nga masabtan kani. I pray, Lord, sa imong Holy Spirit, I pray, Lord, ikaw maga-work out. And I pray, Lord, ikaw maga-istorya sa amo, Ginoo. In Jesus' name, Amen. So, title ko ni sa kaning message, Are You Now Growing? Are you now growing? So, sang last no na nata, no? Are you still on your diapers, no? Life of a carnal person. Now, tanan kita na potential nga maging carnal. No? It takes only one sin. The moment we commit sin, o wala na to ginpangayuan pa sa ilo sa Ginoo, carnal na ta. No? Carnal na ta. And salamat kita sa Ginoo that we can go back to live a spiritual life. Sulti dira no sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We need to repent. We need to confess. Now, the spiritual life is not easy. To live a spiritual life is not easy. But it is possible. Posible. So, ato niya focus karon is about the spiritual man. Last to, the carnal man. So, bilang mga Kristohanon, we were ordained to grow. No? Ang aton niya destinasyon sa tion nga ikaw nagdawat kay Jesus Christ, tanan kita na potential nga magtubo sa aton niya spiritual life. Kung sa John 15:16, you didn't choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So, appointed na sa ato nga mag-grow. Na ang challenge sa ato karon is may we pursue a life surrendered to the Holy Spirit and to His Word. This is the only way towards maturity. So ato niya pangutana karon, what are the symptoms? What are the evidences that we are living a spiritual life and not a carnal life? No? Unsay mga proof or evidence nga nagakinabuhi kita in a spiritual life and not a carnal life? First, consistent in growth. No? As compared sa last one, to na nato, a carnal person is stagnant in growth, wala nagatubo. Pero ang tao nga spiritual, nagatubo siya. No? Although dili man gulpiada, kundi nai improvement, no? Nai pagbago. Now, dili na ma-expect na naada yun, no? Para sa tanom, kung naiging tanom ka, dili ka ma-expect na pagkaugma, tubo dayon. No? It takes time, no? So, one of the proof of spiritual person is consistent in growth. First dira nga proof is he grows mature in the faith. As compared dira sa carnal person sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, immature in their faith pa sila gyapon, no? So ang carnal person sa dugay na sa iglesia, baby gyapon, pero ang tao nga spiritual naga-grow, mature in the faith, no? He is no longer a baby. Pila na katuig, may naay difference, no? O kani nga Kristohanon, masaligan mo ni.
no? Masaligan mo, no? Na insulted dira sa Ephesians 4:15, basahin ko sa NLT, instead we will hold to the truth in love, becoming more and more in every way like Christ, who is the head of his body, the church. So, hinay-hinay, becoming more and more in every way like Christ. Hinay-hinay, makita si Kristo sa iya nga kinabuhi. No? Kani nga tao nga grows mature in the faith, dili mo na sa kilanlan nga encourage nga mag-adto sa simbahan. No? Dili mo na sa kilanlan pugson. Or dili mo na sa kilanlan nga i-remind sa pagbasa sang Bible, sa pag-ampo, sa paghimo sang tama. Instead, siya na niya ang nag-encourage sa tanan. No? Siya na nag-encourage sa iban. Siya na ang ga-motivate, ga-invite. No? And siya na nag-encourage sa iban sa paghimo sang tama. No? So muna, no? Grows mature in the faith. Or kung makita mo dra sa 1 Corinthians chapter 2 verse 15 to 16, he is growing to possess the mind of Christ. Lantaw mo dra sa verse 1 Corinthians 2:15 to 16. Saan ko sa Bisaya, ang taong espirituanon magatugkad sa tatanang mga butang. Apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa, or sa English siya discerns all things, no? Maka-discern siya. Kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa una-una sa Ginoo, aron ang Ginoo iyang katudloan. Apan kita na nagpakaambit sa panghuna-una ni Kristo, no? Possesses the mind of Christ, no? So he's growing to possess the mind and character of Christ. Of course, growing in faith, meaning sina, he is producing the fruit of the Spirit, no? Hinay-hinay nga makita sa iya, no? Unsa ang fruit of the Spirit gani? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, self-control, no? Hinay-hinay nagamanifest sa iya nga kinabuhi, no? Now, isa pa jud dira as being consistent in growth is that he or she is submissive to God's word. Unlike the carnal person, gina-describe ang carnal person dull of hearing, no? Dili siya nagapaminaw. Nagapaminaw pero wala jud ginasabot ang pulong sang Ginoo, no? Pero kaning spiritual person, he is submissive to God's word. No? He is now advancing to become a teacher. Or, kung dili man sa teacher sa pulong sang Ginoo, influencer. No? Meaning, unsa influencer? Karong kay lain ang pagsabot sa influencer, no? Sa Facebook, influencer. Minsang influencer, kanang ikaw nag-influence siya sa imong palibot. No? He is an influencer of God's word. So, tidra, no, sa Hebrews chapter 5, verse 11 to 12, nga describe diri ang person nga dull of hearing. Pero, in describe dira, basahan ko lang diri, there's so much more we would like to say about this. But you don't seem to listen to it's hard, so it's hard to make you understand. You have been Christians a long time now, and you ought to be teaching others. So, meaning sina, kung ang carnal person, dugay na sa iglesia, wala gyapon, kani, dugay sa iglesia na improvement, no? Meaning sina, ang natunan niya, ang nasabtan niya, ginatudlo yan na sa uban, no? Ginashare yan na sa uban. Tandaan ko sa una, sang naga-center ko, tudlo ko sa mga kabataan, na ginauban-uban ko nga yung people, no? Murag grade 8, no? Grade 8 siya sing una, karon siyempre dugay naman to. Grade 8 siya sing una. Now, sa madugay ang panahon, natingala ko, ang ako niya mga visual aid, ginalanta ko, pagkauman ko tudlo, tingala ko nga nga wala na. No? So, ginpangutana ko akong assistant. Amo ko, nalan si Shadlin. Shadlin, di ba ikaw gagunit sa ato niya visual aid? Asa ng visual aid? Sote sa pastor. Pa siya. Ginadala ko sa balay, pastor. Gina storytelling ko sa manghod ko. Grabe, no?
second year high school. No? Storytelling siya sa iyang manghot. No? So muna, no? You are not only the one who is listening, kundi ikaw na ang gina-share mo sa uban, no? Submissive to God's word. So, a spiritual person is that he wants God's will. He wants God's way. And because kay gusto niya ang kabubuton sa Ginoo, he is experiencing God's blessing, no? Ang tao nga spiritual, knowing that he is submissive to God's word, of course, kung magabot ang mga pagsulay siya kinabuhi, he is able to stand, no? He is able to stand sa mga pagsulay. Pares kina, no? Si Jesus naghatag sang parable, no? Sa wise man builds his house upon the rock, no? Nagabot ang bagyo, ang tao nga na patindog ya balay sa bato wala na tumba, no? So that is his life, no? Magabot man kay he submissive to God's word, magabot ang mga pagsulay siya kinabuhi, he is able to stand. Og dili lang ana, knowing that he is submissive to God's word, he desires to know more of God's word. What I mean by he desires to know more of God's word, siya jud nga paningkamot ba, no? Nga magbasa sa Bible unsa man ni, no? May ambot lang kung tinoto, may na i-share ko kay ambot, may nakakita man guro may sa Facebook, may isa ka bata, may isa ka coach, Christian, nakita isa ka bata sa kilid dalan, no? Galantaw-lantaw, gabasa di ay Bible, no? May papel pa, ginalista, ginanote niya ba, no? So, mo na siya, no? Dili lang siya makontinto sa kanang ABC nga simple lang, kundi gapaning kamot jud siya nga malantaw ang kamatuoran, no? Sa pulong sang Ginoo. Submissive to God's word. Tanan kita nagsugod sa baby, no? Og dili ka magsulti nga dili ka mag-grow, kay tanan kita nagsugod man sa pinakababa. Galing depende na sa ato if we really desire to grow, no? And a spiritual man, spiritual person is consistent in growth. Ikaduha, he is godly in conduct. As compared sa carnal man, ang carnal person, tinood na Kristo siya, nakadawat kay Jesus bilang iyang Lord and Savior, pero he is worldly in conduct, no? Pero ang godly, ang spiritual person, he is godly in conduct. Paano? He responds in Christ-like conduct. Kung lang taon nyo dira sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3, ato kita dira, no? Ginakuha ko lang opposite sinasang carnal person dira. Kung ang carnal person, just insulti dira, no? For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying. Envying, paghisaanay, strife, lalisay, no? Tama ba? Division, no? Paggrupo-grupo. Are ye not carnal and walk as men? No? So, ang carnal person, ang iya nga react, kung atubang siya, respond sa mga situation, kanang kinalibutanon niya respond, no? Kung awayon ko, awayon ta ka, no? Sumbagon mo ko, sumbagan sumbaganay ta, no? Muna, no? But a spiritual person responds in godly conduct. Now, one of the good example dira is sa Beatitudes. Matag kita din example sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verse 2 to 12. Ni-describe dira sa Beatitudes. How do we respond in Christ-like conduct? Bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Diyos. Kay sakop sila sa paghari sa Diyos. Bulahan ang mga nagamasulubon. No? Blessed are the sorrowful. Kay lipayon sila sa Diyos. Bulahan ang mga mapainubuson. Kay mahimong ila ang kalibutan. Bulahan ng mga tao nga naningwa gayod sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, no? Kay tabangan sila sa Diyos sa pagtuman ni ana nga tinguha, no? May isa pa dyan ni ampal dire sa
Sa verse 10, bulahan, how do we respond to persecution? So tiya dira, bulahan ang mga tao nga ginalutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung tungod sa inyong pagsunod kanako, tamayon kamo, lutuson, o butang-butangan sa tanang matang kadautan. Even gi-describe madra sa example madra sa Matthew chapter 5 verse 43 to 47, medyo mahaba na, describe dira is love your enemies. No? Kung ikaw Kristohanon, if you are living a spiritual life, you are responding in a Christ-like conduct. Nga in spite na ikaaway, you respond in such a way na wala kagabalos. No? Dira makita og sa ato man mga Kristiyano, dira nato makita sang estado sa ato nga spiritual life kung paano kita mag-respond sa mga tao. No? Ang biggest challenge na sa tunga dalan, kabalogin mo mag-drive, no? Grabe karon, no? Nantaw ka lang sa mga balita, sumpag ka na iskilid dalan, no? Di kita Kristiyano, paano kita mag-react dira, no? Or sa mga estudyante kung ginaaway ka, no? How do you respond? No? When we respond in such a way nga nagabalos ka, then that reveals the status of our spiritual life that we are living a carnal life. No? But then, kung kita nag-respond nga in such a way nga makita si Kristo, then we are living a spiritual life. Not only that responds in Christ-like conduct, but also seeks to live reflecting the glory of Christ. Unlike sa carnal person, they live like the world. Kung lang taon mo dira, barikit sa aton text sa 1 Corinthians chapter 3, verse 4, verse 3. Then, no? And divisions are ye not carnal and walk as men, no? Ang carnal person, they live like the world, no? Murag pareho sa isa ka chameleon, no? Nagaka-camouflage siya, nagapareho siya sa iya surrounding. Pero ang spiritual person, he seeks to live reflecting the glory of Christ. No? Muna yung kinabuhi. He is not concerned of the glory of the world, but he seeks to live for the glory of Christ. No? Sa inyong mga estudyante, no? Unsay motivation mo, okay, tama man na nga naga-eskwela ka para maging hayayan kinabuhi sa ulahi, no? Pero kung ikaw nag-grow ka na sa kay Jesus Christ, ang imong objective sa eskwelahan is to bring glory to Jesus Christ. Muna nang basic. Maski sa atong na trabaho, maski asa kita, no? We seek to live reflecting the glory of Jesus Christ. Dili reflecting the glory of the world. Galatians 6:14 nagaingon, isulti ni Pablo, apan alang kanako wala ako'y lain nga ipasigarbo kundili ang kamatayon sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa krus, ang mga butang dinhi sa kalibutan wala nay bili alang kanako. Ingon nga ako walay bili sa kalibutan. Sabi no? So gini si Paul pasigarboya ang si Kristo sa iyang kinabuhi, no? So the world with all its attraction, no, all its charm, wala na, no? Kundi sa iyang kinabuhi ginapaningkamot niya nga magkinabuhi para kay Kristo. He lives his life for Christ. Kung si Paul nagingon sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Paul would say in Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, ako ang kinabuhi karon,
which I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So mga Kristohanon, who do we seek to reflect the glory kay kinsay himaya nga ato nga ginakinabuhi karon. No? Nasa kita. No? Challenge na, no? Especially sa karong panahon. No? Usahay himo, kung magkinabuhi ka para kay Kristo sa kalibutan, himoon ka katawanan. No? Dili sila kasabot mo. Ngano nga wala mo na gini mo. Wala man may nakakita. Diba? Muna, no? Ngano nga, sa mga klase pa. Tipuok na nga classroom, nag-ilugana eh. Ngano nga ikaw, dili ka magsabay. Wala, no? So, unsa man himuon mo, no? For whose glory are you living? No? Muna ang challenge sa ato. No? Number 3. So, a spiritual, kung ang carnal person is secular in outlook, meaning sina is, ang iyang pagtanaw sa tanan nga bagay is secular, pero ang spiritual person is scriptural in outlook. No? Meaning sina sang scriptural in outlook, tanan nga bagay ginalantaw niya ayon sa pulong sang Ginoo. He sees things through God's word. Kung sa kalibutan, okay ni, sa iya, dili. Kay mao ning ginasulti sa pulong sang Ginoo. No? The final words, the final ways, the authority sa iyang kinabuhi, mao ang pulong sang Ginoo. Ang loyalty niya sa Ginoo, dili sa tao. So, unsa nang scriptural in outlook ang pagtanaw niya sa kinabuhi? First, he pursues unity in love and in truth. Kung makita mo dira, ang carnal person pursues the person and his achievements. No? So, ang carnal person, mahilig sa mag-idol-idol, ang ginasunod niya tao. No? That's why kanang diri sa katabo diri sa Corinthian church lang taom diri sa verse 4 sa 1 Corinthians chapter 3, while one saith I am of Paul, another I am of Apollos, are ye not carnal? No? So ang ilang ginasunod kanang adri ko sa tao ni kay grabe ni achiever ni siya, no? Wala nila sila interes kung unsay ginasulti niya, no? Muli katabo sa Corinthian church, nagbulaga, piyak-pihak sila. No? Divided ang church. Pero ang spiritual person, he pursues unity. Wala siya nagalantaw. Diri lang ko. Kundi ginapang ning kamot yung nga mag-isa tanan. He pursues unity in love and in truth. No? Sa kamaturan. No? So, a spiritual person, he seeks unselfishly to establish care to others and unity in love and in truth. No, basahon ko lang diri isa ka verse, passage, Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Kamo mga pinili sa Dios, gigugma niya kamo o gilain alang sa inyong iyang kaugalingon. Busa, kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmatinabangon, magmapainobsanon, magmalulot o magmapailubon. Verse 13, magpasensyahanay kamo sa usag-usa o magpinasayloay kung kamo may pagdumot sa usag-usa. Kay kamo gipasaylo naman sa Dios. Ug labaw sa tanan, maghinigugmaay kamo, kay ang gugma mao ang mubugkos niining tanan. Aron mahimong matahom ug hingpit ang inyong kinabuhi. No? So makita mo da ang encouragement ni Paul sa mga Kristohanon, no? Nga mag-isa ka mo. No?
sa pagigugma. No? Dili ka nang gabayin-bahin, kamo kay may idol-idol, kamo may admire-admire kamo, dira kamo. Ang iyong loyalty, dira. Dili para sa tanan. So, imbes nga mag-establish ang unity, nagpihak-pihak. No? A spiritual person pursues unity in love and in truth. Not only that, he pursues and appreciates things of spiritual value. Now, sang last, inscribe ko sa inyo, ang carnal person pursues and appreciates things in worldly standards instead of spiritual value. Meaning sina, ang ginaadtoy sa simbahan, kanang ang ga-motivate siya, kanang physical aspect lang. No? Kung daghan nagasimba, kung komportable ang lingkuranan, kung lingaw ang activities, pero kung ipangutana mo ang carnal person, kung unsay natun-an niya sa pulong sang Ginoo, wala. No? Wala. No? Pwede may matandaan sa sawali ang mga katawanan lang. No? Ang iyang focus dili sa pulong sa Ginoo, sa tao sa iya nga palibot. Pero ang spiritual person pursues and appreciates things of spiritual value. No? Kabalo ka mo, kung ang carnal person, ang ginalagas siya ang mga worldly standards, mga ipagarbo siya. No? Dako amon simbahan. Grabe, lingaw kayo. Mas lingaw amon niya simbahan kumpara sa inyo. No? And as a result, a carnal person, abot sa punto na he becomes garbuso siya. No? Or even sa mga Kristohanon, self-righteous. Kabalo ka mo sang self-righteous? Kanang, dugay na ko simbahan. No? Murag siyang mayo kay dugayin sa simbahan. But a person who pursues and appreciates things of spiritual value, the more he knows of God's word, the more he grows humble. No? Makita mo ang tao nga nag-grow sa pulong sa Ginoo, dili because nagagarbo siya, kundi makita mo siya nag-grow kay nagapaubo sa gihapon. Maski daghan na siya nabalaan sa pulong sang Ginoo. No? The outcome of his growth is humility. No? He boasts only in Christ. No? Munang spiritual person. Kung si Pablo pa nagingon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30 to 31. Basahan ko dito. God alone made it possible for you to be in Christ. For our benefit, God made Christ to be wisdom himself. He is the one who made us acceptable to God. Paagi lang gud kay Kristo na dawat kita sang Ginoo. He made us pure and holy. Si Jesus, He gave Himself to purchase our freedom. Si Jesus nagpalit sa aton niya freedom. And that's why in Sotea sa verse 31, as the scriptures say, the person who wishes to boast should boast only of what the Lord has done. Magpagarbo siya sa ginhuman ni Kristo sa iya nga kinabuhi. So, kamusta kita maigsoon sa Ginoo? Are we scriptural in outlook or secular? Huh? Are we desiring sang unity sa aton nga iglesia? Or gusto naton magbinain-bahin? Do we pursue and appreciate spiritual things? Or hantod lang kita sa physical things? No? Number 4, a spiritual person is God-centered in service. As compared sa carnal man, ang iyang pag-alagad is man-centered. No? Sa tao lang siya. No? So, unsa nang God-centered in service, a spiritual man? So, siya, the center of his service is God. No? As compared sa carnal man, ang sentro, ga-revolve ang iyang pag-alagad, ang carnal man, ga-revolve ang iyang pag-alagad sa tao. No? So, tidira, no, ang issue dira sa
Balik kita sa 1 Corinthians chapter 3, verse 4. May dala nga, well, one said, I am of Apollos, Paul. Another, I am of Apollos. Are you not carnal? And nagsumpay dira sa verse 5 to 9. No? Sila, ang Corinthian church, ang mga Kristiyano, uban dili man tanan, living a carnal life, ang ilang nga ga-revolve, gatuyok ang ilang nga pag-alagad sa isa lang katao, no? Si Apollos ni Simbakwa, no? Si Paul ni. Sige, no? But unlike the carnal person, a spiritual person, the center of service is God, no? Maski kinsa man dira ang mambubuhat, always available siya para sa pag-alagad sa Ginoo, no? He serves not because of the worker, but because of God. Para ni sa Ginoo. No? Not only that, the center of service is God, but also the motivation to please is God. No? Unlike sa carnal person, ang motivation niya sa pagpangalagad to please ang iya nga sarili lang. Ang carnal person, kung dili siya ma-recognize, maluot, tama ba? Maluot siya, no? Luod siya. No? Wala ko gin pansin ni pastor. Luod ko. Hindi alam, basi wala kadungog si pastor to, no? Wala ko gin kamusta ni pastor, no? Gin disiplina ako ni pastor, no? May mali man, no? Maluod, no? Carnal person, the motivation is self, no? Kung dili maayo siya pagbati, dili na siya. But a spiritual person, the motivation is to please God. No? Maski unsa man matabo, basta para sa Ginoo, himuon niya. No? He's not there to please men, but to please God. Si Pablo dito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 6, basahan ko sa inyo diri. So ni Paul, sa among pagwali kaninyo, dili namo tuyo nga tudloan kamo og sayop, o muhimo kami dawtan o manlimbong. Apan ang tinuod, nakita sa Dios nga masaligan kami nga motudlo sa maayong balita. Ug maog gayud kini ang among gihimo. Dili aron malipay ang mga tawo kanamo, kundi aron malipay ang Dios nga nasayod sa among mga hunauna. Nasayod usab kamo nga wala kami mogamit sa mga binulak-bulakan nga mga pulong aron makumbinsi kamo, ug wala kami magtudlo aron pangwartahan kamo. Ang Dios mismo mao ang among saksi. Wala usab kami magpaabot og pagdayeg gikan sa mga tawo, gikan kaninyo o kang bisan kinsa. Sabi na? Si Paul, nag-serve siya. He is not there to please men, but to please God. No? Kung sa mga nagasimba, kung dili ka mo ganahan, wala man ko nagalagad para sa inyo. Sulti niya. Kundi para sa Ginoo. Mao man sa ato mga Kristohanon, no? The motivation is to please God. Tandaan ko sa isa ka church nga dito sa Auton, nag-weekend work ko na isa sa history na dunggan ko, ano na jud, lapit na jud although lapit na jud nga mawala ang simbahan, kay nga man, tulo na lang gasimba. Tulo na lang, no? Teon sa man worship service lagi apon maski tulo na lang, no? That was the low point of the church. Ikaw, be? Kung sa imoon mo, nakapagyapon kung tulo na lang, or may nga, wala na, loyan ako, wala naman tuban yung mga barkada ko. No? Are we there to please self?
or to please God. Kaya nga church, okay na karon, no? Daghan na sila karon. No? So the motivation is to please God, not to please self. Sa aton mga Kristohanon, Christ died for us. Sa tiod si Jesus Christ, naluwas ka kay Jesus Christ na matay sa cross para sa imo. No? Wala ka na matay, wala ka na luwas sa imo nga sarili. Nagalagad kita sa ginhuman ni Kristo sa ato nga kinabuhi. 2 Corinthians 5:14 to 15 nagaingon, so ni Paul dira. Whatever we do, so niya, it is because Christ's love controls us. Sa inyo sa King James, for the love of Christ constraineth us. Ang gugma ni Kristo ang nagakontrol sa amo. Muna yung sultiya. Since we believe that Christ died for everyone, we also believe that we have all died to the old life we used to live. He died for everyone, so that those who receive His new life, will no longer live to please themselves. Instead, they will live to please Christ, who died and was raised for them. We live to please Christ. Kay si Kristo ang namatay para sa ato. Now last, the spiritual person practices the discipline of godliness. Unlike sa carnal person, he is careless in personal holiness. Now, ang balasayan nato dira sa verse 16 to 17. So tira, no? Know ye that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Na-describe diri sa mga Corinthian church, no? Sa mga believers, nga sila, ang iyong alawas is a temple of God. In your gathering, God is with you. God is nasa inyo nga tunga ang Ginoo, no? Yet, kanay mga Corinthian church, careless sila sa ilang pagkinabuhi. They were careless and personal holiness. Na iban gapadayon simba pero nay gapadayon man sa immorality, no? Careless in personal holiness. No, a spiritual person practices the discipline of godliness. No? 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. So tiya diri no ni Paul kay Timothy. Apan likahi ang mga pagtulunan nga wala magikan sa Dios. Kay kana binuhat-buhat lang sa mga tao. Bansayang imong kaugalingon sa Dios non nga pagkinabuhi. Sa inyo train yourself unto godliness, no? Disiplinahay mo nga sarili, no? Sa pagkinabuhi nga Dios non, no? Disiplina, no? So tiya, verse 8, may kapuslanan ang pagpaugnat sa kusog. Apan mas may nungdanon gayod nga bansayon nato or exercise nato ang atong kaulingon diha sa espirituanon nga mga butang. Tungod kay kon mao kini ang atong buhaton, magmapuslanon gayod ang atong kinabuhi karon ug sa umaabot. Describe dira ni Paul kay Timothy, exercise, no? Exercise yourself, discipline yourself unto godliness, no? Unsa na discipline, no? Control yourself, no? Nga in such a way nga mag-grow ka sa Ginoo. Now, dili ko ni i-elaborate ang word nga godliness, but in simple terms, godliness is devotion to God. No? Godliness is devotion to God. Now, para masabtan yun godliness has 3 essential elements, no? Para mag-grow ka sa pagka-Diyos no niya kinabuhi, first, you must learn to fear God, no? Fear of God, no? Paano mo ma-feed ang imong kagalingon sa kadlok sa Ginoo? Of course, sa iya nga pulong, no?
The more you know God, the more nga makilalan mong Ginoo kung sa kataas, the more mo makita po nga dapat mo siya kahadlukan. No? Kung sa kalibutan no, yung pagtanaw no, kung dili mo sa mabe, nag-agi diri si ang isa ka public official sa aton nga tunga. Wala ta kabalo nga ano diay na siya, congressman or mo na. Di ba dili mo siya ano man siya. Do murag pare-parehas la mo, no? Pero kung mabalaan mo na ay hala. Ano ka diay? Official ka diay, no? High ranking ka diay. So ano na kabalo ka na mag ano na reverence ay so, sir mo na ka na no. Nag-respect ka na, no? The vision godliness is growing in the fear of God, no? Kadlok sa Ginoo. No? Kita mong Ginoo tama ka balaad. Not only that, growing in the love of God. Ngano man, kaysa nakita mo ang Ginoo, grabe sabra sa kataas, yet ang Ginoo nag-reach out sa imo. No? Ma-appreciate mo ang gugma sa Ginoo base sa paano siya na ma-appreciate mo ang gugma sa Ginoo base sa iyang pagkabalaan kay maski sobra sa kataas, nag-reach out sa imo. No? Growing in the love of God. And of course, godliness is also you have the desire for God. No? Desire for God. No? When you grow sa pagka-Diyos nun, kung naghandom ka na sa Ginoo, may word ni handom sa Bisaya. No? Handom ka na sa Ginoo ba? No? Lord, unsay mahimo ko para sa imo? Ano? So, makita mo dira, a spiritual person practices the discipline of godliness. Unlike sa carnal, careless, impersonal holiness. Hebrews chapter 6 verse 1, nagatag diri, nagasulti diri. So let us stop going over the basics of Christianity again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Kung sa Bisaya pa, busa kay dugay na kita nga nagtuo, kinahanglan biyaan na nato ang unang mga pagtulunan bahin kang Kristo ug magpadayon kita sa pagtuon sa mga laglo nga mga pagtulunan or move on to maturity. Mga Kristohanon, lisod ang spiritual life. Pero dili imposible, no? We can grow, no? As Paul would say, unang taon niyo dira sa 1 Corinthians chapter 15, no? 1 Corinthians chapter 15. So dira ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15. So dira no sa verse 9. Antaan niya dira. Unsa si Paul sing una? So ni Paul, for I am the least of the apostles, but I'm not meet to be called an apostle. Kaya nga naman, because I persecuted the church of God. Grabe, no? Grabe yung background ni Paul, no? Persecutor sa San Church. Imagine mo na, no? Yet, unsay natabo sa iya? Tayo ni dira sa verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Kung unsa man abutan ni Pablo, gikan man sa kanang grabe jud. By the grace of God, nag-grow siya, no? Di mo man na sa aton mga Kristohano, dili imposible, no? May isa gani ko kailang yang adult nga. Karon na ano na siya, no? Ilan na edad niya kan? 40 plus naman karon. For pila ka tuig palainom. Ano? Gasuyok pa marijuana, no? Sigarilyo. Sa edad niya to 25,
nakaila sa Ginoo. Tandaan ko yung series yung una. Sa bago pa lang siya Christian. At to sa pauman simbahin na inay sa layo pa, distansya sa layo. Kita, ngita sa tiyanggi dito. Dayon ngita sa palit sa sigarilyo. No? Tapos, timing man, nag-agi si pastor. Ang tago iya. No? Pero sa ulay, hinay-hinay, nawala na to. No? Ang bisyo ya, sigarilyo, inom. Yang kinabuhi, sing una, adto sa mga baylihan. Sa kabalo ko masang baylihan. No? Diskuan. Dilim na uso sa city, no? Sa mga bukid-bukid pa na, baylihan, no? Adto siya dito, saot, sayaw, inom, dili na makauli, gakamang na lang pauli. Kabalo ko masang kamang. Karang ga-crawl na lang ba? Sobra ka hulugbon. No? Pero mo na, no? Nakakilala sa Ginoo, nag-grow siya. Night time nga naglag kami, City Mall. Nato siya, dugayan siya Christian. Nakita sa yung mga barkada, mga kainuman sa una. Huh? Pre, kamusta ka na? Tayo, shot gamay. Kaya, tubag siya. Light na ko karon. Wala na. Light na tong tao nga to. No? Mga ison sa Ginoo, it's a challenge for us to live a spiritual life. Kaya naanda na to, we live in this human nature. No? Pero dili posible. No? At dili pero posible siya, no? May balaan, we have the Holy Spirit, no? We have God nga magtabang sa ato sa pagtubo, no? Pero depende ka na sa imong kooperasyon, no? If you are willing to live a spiritual life. Ampo kita, no? Ginoo, salamat sa imong pulong. Lord, in these last days, this is a challenge for us to be the light of the world. Kahayag. Makita nila ang lahi nga kinabuhi. Ang kinabuhi nga makita si Kristo. Lord, unta dili ka makinabuhi nga sa mga naangdan na lang. Kundi Ginoo makinabuhi kami ayon sa imo nga pulong. Lord, tabangi kami. Help us, Lord, to live a spiritual life. This is a challenge for us. Sa amon sariling kakusog, may mahimo. Pero Ginoo sa gahom sang balaan nga espiritu, sa imo nga pulong, makaya ni namo Ginoo. We pray, Lord, salamat Ginoo sa kaniyang pagtuon. In Jesus' name, Amen. Okay, kato kita